May mga imbensyon na sobrang liit, halos hindi mo napapansin. Walang flashy design, walang komplikadong technology. Pero kapag nawala sila, biglang mapapaisip ka, paano nga ba gumana ang mundo bago sila naimbento? Sa video na ito, bibilangin natin ang 10 maliliit na imbensyon na tahimik na nakasolve ng malalaking problema. Mga simpleng bagay na ginagamit natin sa araw-araw. Pero may mas malaking kwento pala sa likod nito. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 10. Isang imbensyon na halos araw-araw nating nahahawakan pero bihira nating mapansin. Velcro. 2 piraso lang ng tela. Isa na may maliliit na hook, isa na may malalambot na loop. Pag pinagdikit mo, kumakapit agad. Pag hinila, madali ring matanggal. Ganun lang kasimple. Pero sa likod ng simpleng mekanismong iyon, may solusyon pala sa problemang matagal ng pinagdadaanan ng iba't ibang industriya. Bago na imbento ang Velcro, maraming fastening systems ang may kapalit na hassle. Buttons mabagal, zippers pwedeng ma-stuck o masira, laces lumuluwag. At sa mga sitwasyong kailangang mabilis ang kilos, malaking problema yon. Nagsimula ang ideya noong 1941 nang mapansin ng Swiss engineer na si George de Mestral ang mga burr na kumakapit sa balahibo ng aso niya habang naglalakad sila sa Alps. Sa halip na tanggalin lang at baliwalain, pinag-aralan niya ito. Sa ilalim ng microscope, nakita niya ang daan-daang maliliit na hook na kumakapit sa hibla ng tela at buhok. Doon nagsimula ang konsepto. Kinopya niya ang disenyo ng kalikasan at ginawa itong isang practical na fastening system. Kalaunan, ginamit ito sa medical braces, blood pressure cuffs, military gear, rescue equipment at maging sa space missions ng NASA para hindi lumutang ang mga tools sa zero gravity. Pero marahil ang pinaka-importanting ambag nito, ginawa nitong mas madali ang buhay para sa ordinaryong tao. Para sa bata na nagsusuot ng sapatos, para sa pasyenteng hirap gumalaw, para sa nurse na kailangang kumilos agad, para sa kahit sino na kailangan ng mabilis, simple at maaasahang kapit, walang battery, walang electronics, walang komplikadong mekanismo. Isang pindot lang, kapit agad. Minsan, ang pinakamalaking solusyon, hindi kailangang mukhang advance. Number 9, 3-point seatbelt. Isa sa mga pinakasimpleng bagay sa loob ng kotse. Pero isa rin sa pinakaimportante pagdating sa kaligtasan sa kalsada. Hindi ito komplikado, hindi ito electronic, wala itong sensors o apps. Isang strap sa balikat at isa sa bahagi ng lower body at isang buckle na kumakapit sa isang click. Pero sa likod ng simpleng disenyo na ito, may malaking pagbabago sa kung paano pinoprotektahan ng tao sa loob ng sasakyan. Noong mga unang panahon ng kotse, wala pang standard na seatbelt na tulad ngayon. Ang ilan ay may simpleng lap belt lang, nakapulupot sa bewang. May silbi ito pero limitado. Kapag may banggaan, napipigilan nga ang paglabas ng katawan. Pero ang itaas na bahagi ng katawan ay tuloy pa ring sumusugod pasulong. Doon nangyayari ang mas matinding injury. Nagbago ang lahat ng ma-develop ang 3-point seatbelt sa Sweden noong panahon ng pag-unlad ng modern vehicle safety systems. Ang engineer na si Nils Bohlin, habang nagtatrabaho sa Volvo, ang bumuo ng mas maayos na disenyo. Imbes na iisang bahagi lang ang humawak sa katawan, ginawa niyang 2 pangunahing support points, balikat at balakang. Sa ganitong paraan, mas pantay ang pagkalat ng puwersa kapag may biglaang preno o crash. Hindi isang bahagi lang ng katawan ang sumasalo sa impact, kundi mas matitibay na parte tulad ng dibdib at pelvis. Mas kontrolado ang galaw ng katawan sa loob ng sasakyan. Mas nababawasan ang matitinding injury. Ang isa pang dahilan kung bakit mabilis itong naging standard sa buong mundo ay ang pagiging simple nito gamitin. Isang kamay lang ang kailangan para ikabit. At kapag biglang may impact, automatic itong naglalak para hindi ka tuluyang tumulak pasulong. Sa paglipas ng panahon, kinumpirma ng iba't ibang road safety organizations na malaking tulong ang seatbelt sa pagbawas ng severe injuries at deaths sa car accidents, basta tama ang paggamit nito. At kahit dumami na ang modern safety features tulad ng airbags at crumple zones, nananatiling basic requirement ang seatbelt sa lahat ng sasakyan. Dahil sa pinakasimpleng paraan, ginagawa nito ang isang bagay na mahalaga. Pinapanatili ang tao sa ligtas na posisyon sa gitna ng biglaang panganib. Isang click bago bumiyahe. Isang simpleng hakbang na pwedeng magbago ng lahat sa oras ng aksidente. Number 8, shipping container corner casting. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng global trade na halos hindi napapansin ng karamihan ng tao. Kahit araw-araw natin nakikita ang epekto nito. Sa bawat container na dumadaan sa port, may maliit na metal structure sa bawat sulok nito. Mukhang simple lang.
Pero ito ang dahilan kung bakit mabilis, standardized at efficient ang paggalaw ng produkto sa buong mundo. Bago ang modern container system, ibang-iba ang global shipping. Ang mga produkto ay ina-unload isa-isa. Kahon, sako, bariles, lahat mano-mano. Ang tawag dito ay break bulk shipping. Mabagal, mahal, at mataas ang risk ng damage at pagkawala ng kargamento. Minsan umaabot ng ilang araw o linggo ang isang barko sa port bago pa man matapos ang unloading. Dito nagbago ang laro nang ma-introduce ang standardized shipping container system sa kalagitnaan ng 20th century na madalas iniuugnay sa engineer na si Malcolm McLean. Pero ang tunay na naging susi para gumana ito sa buong mundo ay isang maliit na component, ang corner casting. Ito yung metal na nakakabit sa bawat sulok ng container. May eksaktong shape at butas na dinisenyo para kumapit ang twist locks ng cranes, trucks, trains at barko. Dahil dito nagkaroon ng iisang system ang buong mundo. Kahit saan ka magpadala ng container, pareho ang proseso ng pag-angat, pag-stack at paglipat. Hindi na kailangang buksan ang laman. Hindi na kailangang isa-isahin ng karga. Diretso lipat mula ship papuntang truck o tren. Sa industriya ng logistics, malaking pagbabago ito. Ayon sa mga pag-aaral ng global trade at transport economics, bumaba ng malaki ang shipping costs mula nang ma-adapt ang containerization system dahil sa mas mabilis na loading at unloading process at mas mababang labor requirement. Ang epekto nito hindi lang sa ports, pati buong supply chain nagbago. Ang mga produkto na dati ay lokal lang ang distribution, pwede nang gawin sa isang bansa at ipadala sa kabilang dulo ng mundo ng mas mabilis at mas predictable. Naging possible ang modern globalization, mula electronics, damit, pagkain hanggang raw materials. Ang maliit na metal na yon sa sulok ng container ang naging dahilan kung bakit naging universal ang sistema. Isang standardized na piraso ng bakal na tahimik na nag-connect sa buong mundo. Number 7. QR code. Isa sa mga pinakasimple tingnan na teknolohiya pero isa sa pinakamalawak ang gamit sa modern digital world. Isang maliit na square, puno ng black and white patterns, walang moving parts, walang battery, walang electronics sa mismong code. Pero sa likod ng simpleng itsura nito, may isang malaking solusyon na naibigay ito, ang mabilis na pag-connect ng physical world sa digital information. Bago ito naging common, ang mga barcode ang ginagamit sa tracking ng products. Pero limitado ito. Kailangan iscan sa tamang angle. Maliit lang ang kayang i-store na data. At madaling mag-fail kapag gasgas o partially damaged. Noong 1994 sa ilalim ng Denso, isang company na may kaugnayan sa Toyota, nagawa ang QR code para sa isang practical na gamit, tracking ng automotive parts sa production line. Hindi ito ginawa para sa social media, payments o phones. Purely industrial ang purpose nito sa simula. Ang naging advantage ng QR code ay ang design nito sa dalawang dimensyon. Mas maraming data ang pwedeng i-store sa isang maliit na space. At dahil sa special pattern nito, kaya itong basahin kahit rotated, hindi perfect ang angle, o kahit bahagyang hindi malinaw ang pagkakaprint. May built-in error correction din ito, kaya kahit may damage ang bahagi ng code, nababasa pa rin ito ng tama. Sa real-world condition, tulad ng factories, warehouses at logistics systems, mas reliable ito kaysa traditional barcodes. Sa loob ng maraming taon, ginagamit lang ito sa industriya at hindi masyadong napapansin ng public. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang smartphones. Biglang naging universal scanner ang kamera ng bawat tao. Isang scan lang at diretso ka na sa website, payment, menu o impormasyon. Lalo itong naging critical noong panahon ng COVID-19 pandemic. Maraming bansa at businesses ang gumamit ng QR codes para sa contactless transactions, digital menus, at health-related tracking systems. Ayon sa iba't ibang public health at digital policy reports, naging malaking tulong ito sa pagpapatuloy ng daily operations habang binabawasan ng physical contact sa panahon ng lockdowns. Isa rin sa mga dahilan kung bakit mabilis itong kumalat sa buong mundo ay dahil open ang original specification nito. Ibig sabihin, hindi ito nakulong sa isang company o license na mahirap gamitin. Pero tulad ng kahit anong technology, may limitasyon din ito. Kailangan nito ng camera at device para mascan. At may risk din kapag gumagamit ng hindi trusted na QR codes, lalo na kung ginagamit sa phishing o malicious links. Pero kahit ganon, nananatili itong isa sa pinaka-practical na digital bridge sa modern world. Dahil sa pinakasimple nitong anyo, isang square lang, nagagawa nitong i-connect ang physical objects sa digital information sa loob ng isang segundo. Tahimik, mabilis, at halos hindi mo napapansin. Pero araw-araw ginagamit sa buong mundo. Number 6. Reflective road stud. Sa gabi, ang kalsada dati ay parang nawawala. Kapag wala ng sapat na ilaw, madilim at halos walang guide ang mga driver.
headlights lang ang umaasa at ang mga painted lines sa daan mabilis ding nawawala sa ulan, fog o glare. Resulta nito, mas mataas ang risk ng aksidente lalo na sa mga rural roads at hindi well-lit na highways. Kaya lumabas ang isang simpleng ideya. Kung hindi klaro ang kalsada sa mata ng driver, gawin itong mas visible sa mismong ilaw ng sasakyan. Dito pumasok ang reflective road stud na kilala rin bilang cat's eye. Nabuo ang konsepto noong 1930s sa United Kingdom sa pamamagitan ng inventor na si Percy Shaw. Ang itsura nito ay simple lang. Maliit na device na naka-embed sa kalsada. Pero ang laman nito ay espesyal na glass at reflective material na kayang bumalik ng ilaw ng headlights diretso sa driver. Ibig sabihin, imbes na mawala ang lane markings sa dilim, bigla silang bumabalik sa paningin ng nagmamaneho. Parang nagkakaroon ng outline ang kalsada sa gitna ng gabi. Pero ang isa sa pinaka-importanting innovation dito ay hindi lang yung reflection, kundi yung durability. Ang design ng cat's eye ay may rubber housing na naiipit kapag may dumaan na sasakyan. Habang dumadaan ng gulong, nagfi-flex ito at parang naglilinis sa ibabaw ng glass. Dahil dito kahit maulan, maputik o madumi ang kalsada, nananatiling visible ang reflection. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang kulay ang road studs para magbigay ng instructions sa driver. Puti para sa lane markings, pula para sa warning o wrong direction, dilaw para sa separation ng lanes o medians, at sa ilang lugar, may asul para sa emergency access routes. Ayon sa mga transport safety authorities, ang ganitong klase ng reflective road systems ay nakakatulong sa mas malinaw na lane discipline at mas ligtas na night driving. Kahit nag-iiba ang eksaktong epekto depende sa bansa at kondisyon ng kalsada. May mga limitasyon din ito. Pwedeng masira ng heavy vehicles, snowplows o matinding wear and tear. Kaya sa ibang lugar pinapalitan ito ng painted reflective lines o raised plastic markers. Pero ang prinsipyo ay pareho pa rin. Gawing visible ang kalsada sa pamamagitan ng simpleng physics ng reflection. Walang tunog, walang electronics, walang signal. Isang maliit na piraso ng glass at rubber lang. Pero kaya nitong baguhin kung paano nakikita ng milyon-milyong driver ang kalsada sa gabi. Isang simpleng invention na tahimik na pumipigil sa libu-libong aksidente bawat taon sa buong mundo. Number 5, standardized screw thread. Isa sa mga pinakakaraniwang bagay na ginagamit sa mundo ng engineering at construction, pero isa rin sa pinaka-underestimated na innovation sa kasaysayan ng industriya. Screws mismo ay matagal nang ginagamit ng tao, pero ang tunay na pagbabago ay dumating nang naging standardized ang paraan ng paggawa nito. Bago ito, halos bawat workshop ay may sariling sukat at design ng screw. Iba-iba ang thread, iba-iba ang spacing, iba-iba ang diameter. Resulta, hindi compatible ang mga parts. Ang isang bolt na ginawa sa isang lugar, hindi kasya sa nut na gawa sa ibang factory. Ibig sabihin kahit simpleng repair nagiging komplikado. Noong kalagitnaan ng 19th century, sinimulan ng British engineer na si Joseph Whitworth ang pagbuo ng standardized screw thread system. Sa halip na iba-ibang sukat, gumawa siya ng iisang set ng exact measurements para sa angle, spacing at shape ng thread. Dito nagsimulang pumasok ang konsepto ng interchangeability. Biglang naging posible na ang parts na gawa sa iba't ibang lugar ay magkasya sa isa't isa nang walang adjustment. Sa unang tingin parang maliit na detalye lang ito, pero sa industriya malaking pagbabago ito. Dahil dito naging posible ang mass production. Ang mga factories ay nakagawa ng parts na pwede nang gamitin agad sa assembly ng machines, vehicles at equipment. Mas mabilis ang production, mas madali ang repair, mas predictable ang performance ng machines. Mula sa railways hanggang shipbuilding, naging basehan ng modern industry ang consistency ng fasteners. Sa paglipas ng panahon, lumawak pa ang standardization. Nagkaroon ng iba't ibang system tulad ng metric threads at international standards na ginagamit ngayon sa buong mundo. Ayon sa Engineering and Manufacturing Standards Organizations, ang ganitong klase ng standardization ay mahalaga rin sa safety dahil binabawasan nito ang risk ng mechanical failure. Tulad ng loose connections or strip threads na pwedeng magdulot ng breakdown sa critical systems. Sa modern world, halos lahat ng bagay na may structure o makina ay umaasa sa konseptong ito. Sasakyan, tool bridge, appliances, industrial machines, lahat nakaangkla sa simpleng ideya na dapat compatible ang bawat tornilyo at bawat koneksyon. Walang special effect, walang visible innovation sa mata ng ordinaryong tao. Pero ang epekto nito ay buong industrial world. Isang maliit na desisyon tungkol sa sukat at angle na nagbago kung paano gumagana ang modern manufacturing sa buong mundo. Number 4, windshield wiper. Isang simpleng bahagi ng kotse na madalas hindi pinapansin,
hanggang sa dumating ang malakas na ulan. Bago ito naimbento, isa sa pinakamalaking problema ng mga unang sasakyan ay visibility. Kapag umuulan o umuulan ng snow, mabilis na natatakpan ang salamin ng sasakyan. At dahil flat pa ang design ng early windshields, halos nagiging blur ang buong harapan ng driver sa loob ng ilang segundo. Ang resulta, maraming driver ang napipilitang bumagal ng sobra, huminto o linisin ng salamin gamit ng kamay habang nasa biyahe, na syempre delikado. Noong 1903, isang American inventor na si Mary Anderson ang nagpatent ng unang manual windshield cleaning device. Isang rubber blade na nakakabit sa arm at kinokontrol mula sa loob ng sasakyan gamit ang lever. Sa bawat galaw, natatanggal ang tubig or snow sa harap ng driver para maibalik ang linaw ng daan. Sa simula, hindi ito tinanggap agad ng industriya ng sasakyan. May mga manufacturer na nagsabing makakadistract ito sa driver at hindi pa raw ito necessary sa panahong mabagal pa ang mga kotse. Pero habang lumalakas ang bilis at dumadami ang sasakyan sa kalsada, naging malinaw ang isang bagay. Kapag hindi mo nakikita ang daan, kahit gaano ka pa kagaling mag-drive, delikado pa rin. Pagsapit ng 1920s, naging mas advanced ang system at nagsimulang lumabas ang motorized windshield wipers bilang standard feature ng mga kotse. Dito na rin nagsimula ang evolution ng design mula single blade, naging dual blades, hanggang sa intermittent wiping systems at modern rain sensing technology na automatic na gumagana depende sa ulan. Ang pinaka-importanting role nito ay simple lang. Ibinalik nito ang visibility. Hindi nito binago ang kalsada. Hindi rin nito binago ang weather. Pero binago nito kung paano nakikita ng driver ang mundo sa harap niya habang umaandar ang sasakyan. Sa modern road safety standards, mahalagang bahagi ng vehicle compliance ang functioning windshield wiper system. Dahil kung wala ito, bumababa agad ang safety level ng isang sasakyan lalo na sa adverse weather conditions. May limitasyon din ito. Hindi nito natatanggal ang fog o glare ng tuluyan at pwede itong masira o mag-iwan ng smears kapag luma na o hindi maayos ang maintenance. Kaya may kasamang ibang systems tulad ng defoggers at improved glass coatings para mas mapanatili ang linaw ng view. Pero kahit may mga bagong technology na, nananatili itong core safety feature. Dahil sa pinaka-basic na paraan, ginagawa nito ang isang bagay na kritikal sa bawat biyahe. Pinapakita nito ang daan. Isang simpleng galaw ng rubber blade na nagiging pagitan ng bulag na biyahe at ligtas na pagdating. Number 3, wooden shipping pallet. Isa sa mga pinaka-common na bagay sa warehouses at logistics, pero isa rin sa pinaka-underappreciated na parte ng modern supply chain. Isang simpleng flat na platform na gawa sa kahoy. Mukhang walang espesyal. Madalas nakatambak lang sa sulok ng warehouse o kaya iniisip lang bilang panghakot ng kahon at goods. Pero sa likod ng itsura nito may malaking problema sa industriya ang nalutas nito. Kung paano maglipat ng mabibigat na produkto ng mabilis, ligtas at tuloy-tuloy. Bago ang pallets, halos lahat ng paghawak ng goods ay mano-mano. Kahon, sako, crates. Isa-isa itong binubuhat at inililipat ng tao. Mabagal, nakakapagod. May mga alternatibo tulad ng plastic at metal pallets. Pero nananatiling dominant ang wood dahil mas mura, madaling i-repair at widely available. Ang pinaka-interesting dito ay kung gaano ito kasimple. Wala itong motor, wala itong tracking system, wala itong automation. Isa lang itong flat platform. Pero dahil sa standard na binigay nito, naging possible ang buong modern logistics system. Isang piraso ng kahoy na tahimik na naging pundasyon ng global distribution ng mundo. Number 2, hypodermic needle. Isa sa pinakamaliit na kagamitan sa medisina. Pero isa rin sa may pinakamalaking epekto sa modern healthcare. Isang manipis na metal tube, may matulis na dulo, at sa loob isang hollow channel. Sa itsura, simple lang. Pero sa paggamit, binago nito kung paano ginagamot ang sakit, emergency cases at pati ang prevention ng sakit sa buong mundo. Bago ang modern injections, limitado ang paraan ng pagbigay ng gamot. Karamihan ay iniinom, ipinapahid sa balat o hinihinga. May problema ito. Hindi lahat ng gamot ay maayos na nasisipsip ng katawan kapag iniinom. Minsan nasisira pa sa stomach acid, mabagal ang epekto, at sa emergency situations mahalaga ang bawat segundo. Dito naging malaking pagbabago ang konsepto ng direct injection. Noong kalagitnaan ng 19th century, nagsimulang lumabas ang ideya ng paggamit ng hollow needle para iturok ang gamot diretso sa ilalim ng balat. Isa sa mga unang naitala ay si Alexander Wood noong 1853 na gumamit ng injection para sa pain relief gamit ang morphine.
Kasabay nito may mga French medical researchers na nagdevelop ng syringe systems para sa mas controlled na pagbigay ng gamot. Sa paglipas ng panahon nagsama ang mga ideyang ito at naging standard medical tool ang syringe at hypodermic needle. Ang resulta, nagkaroon ng mga doktor ng mas eksaktong control sa dosage. Pwedeng direktang ilagay ang gamot sa muscle, veins o under the skin depende sa pangangailangan. Mas mabilis ang pain relief, mas reliable ang anesthesia sa surgery, at mas effective ang emergency treatment dahil seconds lang ang delivery ng gamot imbes na minutes o hours. Isa rin sa malaking epekto nito ay sa vaccination. Dahil sa standardized injection method, naging posible ang mass immunization programs sa buong mundo kung saan milyon-milyong tao ang nabibigyan ng bakuna ng mas consistent at mas safe kumpara sa mga naunang paraan. Ayon sa public health institutions at medical histories, malaki ang papel ng injection technology sa pagbawas ng mga preventable diseases na dati ay mabilis kumalat sa populasyon. Pero may mga limitasyon din ito. Kung mali ang paggamit, pwedeng magdulot ng infection o injury. May mga kaso rin ng disease transmission kapag hindi maayos ang sterilization o disposal ng needles. Kaya naging mahalaga ang strict medical protocols at development ng safety-engineered needles. Sa kabila nito, nananatili itong core tool sa modern medicine. May mga bagong teknolohiya tulad ng needle-free injectors at transdermal patches. Pero sa maraming kaso, hindi pa rin nila natatalo ang combination ng bilis, presisyon at affordability ng traditional needle system. Sa pinakasimple nitong anyo, isang manipis na tubo ng metal, naging posible ang modern surgery, pain management at global vaccination systems. Isang maliit na instrumento na tahimik na nagbago sa mismong paraan ng pagligtas ng buhay. Number 1, ballpoint pen. Isa sa mga pinakasimpleng bagay na ginagamit ng tao araw-araw, pero isa rin sa pinakaimportanteng tools sa kasaysayan ng communication. Isang maliit na pen, isang tip na may tiny metal ball, at isang ink system sa loob. Sa itsura parang ordinary lang. Pero bago ito naging standard, ang pagsusulat mismo ay hindi ganun ka-stable at convenient gaya ngayon. Sa mga naunang panahon, fountain pens ang pangunahing gamit. Kailangan itong i-refill. Kailangan ang tamang angle para gumana ng maayos. At madalas nagli-leak or nag-i-smudge ang ink. May mga pagkakataon pa na hindi ito gumagana ng maayos sa malamig na klima o sa mataas na altitude kung saan nagbabago ang pressure. Dahil dito nagkakaroon ng problema sa mga sitwasyon na kailangan ng mabilis at reliable na pagsusulat sa negosyo, education, engineering at military operations. Dito pumasok ang simpleng pero powerful na pagbabago, ang ballpoint pen. Ang core idea nito ay simple lang. Sa dulo ng pen may maliit na metal ball na umiikot habang isinusulat mo ito sa papel. Habang gumugulong ang ball, kumukuha ito ng ink mula sa loob ng cartridge at inililipat ito diretso sa papel. Kasabay nito sinasara rin ng ball ang ink reservoir para hindi tumulo at hindi matuyo. Noong 1938, na-patent ito ng Hungarian inventor na si Laszlo Biro, isang journalist na napansin na ang ink ng newspapers ay mabilis matuyo at hindi madaling mag-smudge pero masyadong thick para sa fountain pen. Imbes na baguhin ng pen, binago niya ang buong delivery system ng ink. Noong World War II, naging mahalaga ito lalo na sa British Royal Air Force kung saan ang fountain pens ay nagkakaproblema sa high altitude dahil sa pressure changes. Ang ballpoint pen mas stable at mas reliable, kaya naging practical tool para sa pilots at engineers. Pagkatapos ng digmaan, nagsimula ang mass production at mabilis itong kumalat sa buong mundo. Ang epekto nito ay hindi komplikadong technology revolution, kundi simpleng convenience. Biglang naging portable ang pagsusulat, mas mura, mas reliable, at pwede sa halos kahit anong environment. Hindi na kailangan ng special training o maintenance para makapagsulat. Kahit sino, kahit saan pwedeng mag-record ng ideya, impormasyon o dokumento. Ayon sa mga history at communication studies, ang ballpoint pen ay isa sa mga tools na nagpadali sa mass communication at documentation sa modern society dahil sa accessibility nito. May limitasyon din ito. Hindi ito kasing expressive ng fountain pen ink sa artistic writing. At dahil madalas disposable, may environmental impact din sa waste. Pero sa kabuuan, hindi nito pinalitan ng kakayahan ng tao. Tinanggal lang nito ang komplikasyon sa pagsusulat. Isang maliit na steel ball na nag-alis ng centuries ng problema sa ink at tahimik na nagbago kung paano isinusulat, iniimbak at ipinapasa ng mundo ang kaalaman.